me understand His will. I grew up in Davao. For many years He served. 22 years po nag-serve si dating Pangulong Duterte. He became governor, city mayor, lawyer, prosecutor. So, hindi po basta-basta ang pumapangulo po ng ating bansa. At lalo na, sa halos na pag-serve niya 22 years, bata pa po ako, behind of Davao City Hall is my school, the Magallanes Elementary School. So bata pa lang ako, I usually go to City Hall because we do have a huge library. So we can access naman because that is like free library to everyone. Pag i-approach nyo po si dating Pangulong Duterte, hindi po siya typical na Pangulo na, Pangulo, ganon, di ba? Okay. Siya ay mismo kusang pupunta sa'yo at maghahag. Ganon po, may compassion po ang ating Pangulo. Hawakan namin. Kasi salamat po. At lalo na, sasabihin ko sa inyo, kasi he's a former mayor also and vice mayor. Sasabihin ko po yung experience namin. Kami po ay taga Davao. Makikita lang po ninyo, nagro-robing si dating Pangulong Duterte. Gumagamit po, kasi may big bike siya. So, may mga bata dyan sa daanan. Pag nakikita niya kahit almost gabi na, kukunin niya yung bata at isusuoli na safety sa mga magulang. At syempre, papangalamin nila yung mga magulang ng mga bata at lalo na yung chine-check niya yung mga kababaihan, kahit lalaki, bata, basta yung governance niya in our city, I swear, parang nasasabi ko sa sarili ko, bakit pa siya tumakbo as a president? Kung pwede sana, dito na lang siya sa aming siyudad. Kasi he's our father in Davao. And now, he's still our father in the Philippines, right? Yes! Yan po. Dapat po magkaisa tayo. At sasabihin ko sa inyo I started work when I was 16 years old. As a call center agent. Nakatira po ako, pinapaligiran po ako ng sementeryo. So malayo-layo pa po, papunta po ng sasakyan ng jeep. So nilalakad ko lang po. At marami po, siyempre may mga lalaki nga na, hello Miga, kamusta ka? Pero hindi ka po gagalawin yan. Alam nyo kung bakit? Ang sagot nila, takot po kami kay Duterte. Yan po yung sinasabi natin, di ba? At, syempre, as a Davaoeña, minahal po namin yung aming dating Pangulo po na si Duterte. Sasabihin ko po sa inyo, yung mga bias media, mainstream media, i-mention ko ba? O hindi na? Huwag na. Basta alam mo mismo, kahit dito sa Europe, sinisiraan po ang ating dating Pangulo. Huwag kayong makinig. Huwag kayong magpa-brainwash. Kasi ang totoo is, alam natin sa ating puso na he is a very great leader. Am I right? Yes! Duterte! 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 Huwag po tayong magpapaano sa mga propaganda. So, and we knew as a Filipino,